Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Jan Sinda, ang inyong PNP Senior Correspondent. At ako naman si Police Senior Master Sergeant Vanessa Villano, maghahatid sa inyo ng tamang balita, ang kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito, ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Bacoor PNP nanguna sa search and rescue operation sa gitna ng Bagyong Christine. Road clearing operations isinagawa ng PNP sa gitna ng Bagyong Christine. At mahigit 1 bilyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa mag-lead-in partner sa Cagayan de Oro City. Narito ang mga balitang hatid sa atin ng PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Walang pag-aalinlangan na sinuong ng Bacoor PNP ang rumaragasang baha sa kanilang isinagawang search and rescue operations kasabay ng pananalasa ng Bagyong Christine sa probinsya ng Cavite. Sa kabila ng matinding pag-ulan, pinangunahan ng Kapulisan Katuwang ang Bacoor Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, mga opisyal ng barangay at mga rescue volunteers kung saan inilikas nila ang mga residente na stranded at iniligtas ang mga nalubog sa baha. At tuloy-tuloy naman isinasagawang rescue operation ng Bacoor PNP kasama ang iba pang ahensya at mga volunteers upang mailikas ang mga mamamayan at maihatid sila sa mga evacuation areas. Ang dedikasyon ng pambansang pulisya ay nagpapakita ng kanilang paghahanda at pagmamalasakit sa komunidad sa gitna ng krisis. Mahigit 2,000 Mahigit 2,000 pamilya na ang nailikas sa mga otoridad sa Batangas at patuloy naman ang pagtugon ng Batangas PNP sa epektong dulot ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa kabilang matitinding hamon, nagsusumikap ang pambansang pulisya upang makapaghatid ng agarang tulong sa mga mamamayan na lubos na naapektuhan ng bagyo. Ang report mula kay Patrolwoman Maria Sara Bernales. Mananalanta ng Bagyong Christine sa buong bansa at sa lalawigan ng Batangas. Matinding pag-ulan at hangin ang dala ng Bagyong Christine sa lalawigan, ngunit hindi tumitigil ang ating mga kapulisan sa pagresponde, pagbantay at pagtulong sa ating mga kapwa Batanggenyo na apektado ng bagyo. Ayon sa datos na hawak ng Batangas Police Provincial Office, meron ng nasa 2,199 na pamilya ang lumikas na may kabuuang 7,763 na individual ang nailikas sa 98 evacuation centers. Merong kabuuang 713 evacuation centers ang Batangas Province. Dahil sa matinding ulan, nasa 3 barangay na ang binha, 9 unpassable roads at 1 unpassable bridge. 157 barangays naman ang nawala ng supply ng kuryente
habang ang biyahe sa 9 na port ng Batangas ay pansamantalang itinigil. Hindi tumitigil ang buong pwersa ng PNP at naideploy na ang mahigit sa 110 na kapulisan upang mapanatiling ligtas ang ating mga mamamayan at nakaalerto na rin ang buong Batangas PNP sa anumang tulong kakailanganin hindi lamang ng lalawigan pati na rin ng mga karatig bayan. Mula rito sa lalawigan ng Batangas, ako ngayon yung Police Network Correspondent, Patrolwoman Bernarda, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Patuloy na pinangunahan ng Philippine National Police ang mga rescue operation para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine, partikular dyan sa Romblon. Nakibalita dyan si Patrolwoman Rialyn Jacinto. Gawa ng rescue operation ng mga kapulisan sa iba't ibang barangay ng Romblon na naapektuhan ng Bagyong Christine nito lamang ika-23 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang naturang operasyon ay agarang naipahatid sa mga apektadong residente sa pagtutulungan ng mga kapulisan ng Romblon, Department of Social Welfare and Development, lokal na pamahalaan, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Hinatiran ng tulong ang mga residenteng kasalukuyang nananatili sa evacuation centers sa pamamagitan ng pagbibigay ng relief supplies, mga kabahayan at paaralang natabunan ng mga naputol na puno at mga daang nagkaroon ng pagguho ng lupa upang mabawasan ang pinsalang dulot ng kalamidad. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at kapulisan, masisigurado na maipapaabot sa mga mamamayan ang agarang tulong sa kanilang mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagkakaisang ito ay muling maitataguyod ang kaayusan sa mga apektadong komunidad at makapagbigay suporta sa pagbangon mula sa naranasang kalamidad upang sa bagong Pilipinas, masisiguradong ang lahat ay ligtas. Mula dito sa home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Rialyn Jacinto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rialyn Jacinto. Samantala, sa layuning maibalik ang kaayusan at kaligtasan ng mga kalsada at makapaghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo, aktibo ang kapulisan ng Cordillera sa pagsasagawa ng road clearing operations at relief distribution sa mga apektadong lugar dulot ng Bagyong Christine. Patrolwoman Jesly Sabado sa report. Peligrong dulot ng Bagyong Christine, buong tapang na rumesponde ang kapulisan ng Cordillera upang magbigay ng tulong sa mga residenteng matinding naapektuhan. Nagsagawa sila ng road clearing operations sa iba't ibang lugar upang mabilis na maibalik ang akses sa mga kalsadang nabarahan ng mga nabuwal na puno, putik at iba pang debris. Kasabay ng mga operasyong ito, agad din silang namahagi ng relief goods sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon sa PNP Cordillera, magpapatuloy ang kanilang mga operasyon hanggang masigurong ligtas at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng apektadong mamamayan. Mula dito sa probinsya ng Apayao, akong iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Timbog ang nakatalang top 5 most wanted person ng Pasig City sa bisa ng warrant of arrest dahil sa pagbebenta nito ng iligal na droga. Magbabalita dyan si Patrolman Reynan Jade Gravera. Wala nang kawala ang top 5 most wanted person ng Pasig City sa kasong paglabag sa Article 2, Section 11 of RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ay kinilalang si alias Richard, 52 anyos, at residente ng Barangay Santa Rosa, Pasig City. Nahuli siya ng mga tauhan ng Pasig City Police Station, Warrant and Subpoena Section, katuwang ang Regional Intelligence Unit NCR at Eastern District Intelligence Team
sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 157 Pasig City. Matapos ihain sa akusado ang warrant of arrest at basahan ng kanyang karapatan ay maayos naman itong sumama sa mga otoridad. Sa ngayon ay nasa kustodiya na siya ng Pasig PNP para sa kaukulang disposisyon habang hinihintay ang nakatakdang araw ng pagdinig ng kanyang kaso. Mula dito sa Eastern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Reynan J. Gravera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Reynan Jade Gravera. Samantala, sa mas pinaigting na kampanya ng pulisya kontra kriminalidad, isang magsasakang arestado ng magsingal PNP dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Regulation and Ammunition Regulation Act. Nakatutok dyan si Police Corporal J.R. Del Mundo. Arestado ang isang magsasaka matapos ang implementasyon ng search warrant ng mga membro ng Magsingal Municipal Police Station sa barangay Miramar, Magsingal, Ilocos Sur. Nakilala ang suspect na isang 50 anyos, may asawa at residente ng nabanggit na lugar. Sa bisa ng isang search warrant na inisyu ni Honorable Homer J. Ragunhan, hinalughog ng mga otoridad ang tahanan ng suspect at narekobre ang 7 live ammunition para sa kalibre 45 baril. Ayon sa impormasyong nakalap ng Magsingal PNP sa mga residente sa nasabing lugar, nagpapaputok di umano ng baril ang suspect tuwing nakakainom ng alak. Kaya naman umaksyon agad ang mga tauhan ng nasabing himpilan at nagresulta ito sa pagkakaaresto ng suspect. Based po sa sir, sa surroundings sa mga kapitbahay niya, sir, na-discharge po siya ng baril niya pag nalalasing, sir. Bala lang po, sir. Puro inquest po lang po, sir. Pinap-inquest po namin. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Sa isang makasaysayang okasyon na naganap sa EPD Multipurpose Hall, opisyal ng pinangalanan ang bagong upong leader ng kapulisan ng Eastern Police District. Isang kaganapan na sinaksihan ng mga mataas na opisyal at miyembro ng EPD na lahat ay nagtipon upang ipagdiwang ang bagong yugto sa pamumuno ng nasabing distrito. Tinutukan niya ni Patrolwoman Jenny May Dolor. Isa na namang makasaysayang kaganapan ang naganap dito sa Eastern Police District, kung saan isinagawa ang turnover ceremony ng bagong itinalagang officer in charge ng mga kapulisan dito sa Metro East. Pinangunahan ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Deputy Regional Director for Operation ng NCRPO, ang nasabing kaganapan, kung saan kanyang ipinarating ang mensahe ng Acting Regional Director ng NCRPO, Police Major General Sidney S. Hernia, sa bagong itinalagang officer in charge ng EPD na si Police Colonel Villamor Quezagan Tuliao, maging sa mga kapulisan ng Eastern Police District. Nagbigay din ng kanyang pasasalamat na mensahe si Police Brigadier General Wilson C. Asueta sa mga kapulisan ng EPD na naging pangalawa na niyang pamilya sa nagdaang mahigit 2 taon na pamumuno niya sa Eastern Police District. Nagbahagi naman ng gabay ang bagong talagang Acting District Director ng EPD. So upon me, I am excited to the opportunity to serve Eastern Police District with dedication and distinction. Let us work together to build a safer, more just society for all. Ang Eastern Police District ay magpapatuloy sa pagbibigay ng serbisyong may husay, profesionalismo at may disiplinadong mga pulis na may takot sa Diyos at malasakit sa mamamayan para sa isang maunlad, tahimik at mapayapang Metro East. Sa bagong Pilipinas, hangad ng Eastern Police District ang nagkakaisang pamayanan. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagtulungan ng mga tauhan ng PNP Special Action Force at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng road clearing operations sa
Book City, Kalinga. Ito ay sa kabila ng paghagupit ng Bagyong Christine upang saan nagtumbahan ang mga puno at nakahambalang sa kalsada. Kaya naman, ang mga kapulisan agarang nagresponde ang mga kapulisan at inalis ang mga punong nakaharang sa mga kalsada upang makadaan ang mga residente ng naturang lugar. Tuloy-tuloy naman ang pagsisikap ng kapulisan sa iba't ibang panig ng bansa na makapagbigay ng serbisyo publiko lalo ngayong panahon ng krisis na dulot ng bagyo. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Sa kabila naman ng hinaharap na matinding bagyo ng ating bansa, hindi nagpatigil ang kapulisan sa kanilang mga operasyon laban sa illegal na droga. Kamakailan nga lamang ay matagumpay na nakumpiska ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value individual sa ikinasang drug bust operation sa Estancia, Iloilo. Patrolwoman Lynette Sablon, ibalita mo. Sa isang drug buy-bust operation ang dalawang individual na tinaguriang high-value drug personalities sa barangay Takbuyan, Estancia, Iloilo nito lamang na 23 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office. Kinilala ang mga naresto na si Alice Ryan, 40 anyos mula sa barangay Demokrasya, Haro, Iloilo City, at si Alice Lian, 20 anyos mula sa barangay Takbuyan, Estancia. Nabili mula sa mga sospek ang isang plastic sachet ng iligal na droga, dagdag pa rito, nakuha mula sa kanilang pagkaaresto ang 5 pang plastic sachet ng droga na tumitimbang na humigit humulang 170 gramo na may market value na umuabot sa tinatayang 1,156,000 pesos. Kasalukuyan nang nakakulong at namapa sa ilalim sa proseso ng tamang dokumentasyon ang mga sospek sa Estancia Municipal Police Station at kasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ng kapulisan sa Estancia, Iloilo ay patuloy na nagpapakita ng determinasyon ng PNP na supuin ang iligal na droga at panatilihin ang kaligtasan at kaayusan sa komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa Police Regional Offices, ako ang PNN Correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Sa Hilagang Visayas naman, nasabot ang mahigit 400,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang individual sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Lapu-Lapu City. Ang ulat mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Nakumpiska ng kapulisan ng Lapu-Lapu City ang 408,000 halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Zone 2, Barangay Buwaya, Lapu-Lapu City, Cebu nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Colonel D.N.V. Agustin, Acting City Director ng Lapu-Lapu City Police Office, ang suspect na si alias Rene, 50 anyos na residente ng Sitio Latasan, Barangay Labogon, Mandawi City, Cebu. Ayon sa ulat ng pulisya, banda alas 9:06 ng gabi na kinasa ng mga otoridad ang nasabing operasyon na nagresulta sa pagkaaresto ng suspect at pagkasabat ng 13 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 60 grams at standard drug price na 408,000 pesos, buy-bust money at sling bag. Kasalukuyang nasa kustodiya ng City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit ng LCPO, ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inihikayat ko ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbigay ng impormasyon sa ating kapulisan at sa local government unit ng Lapu-Lapu City upang mapangalagaan ang seguridad at kapakanan ng bawat opunganon sa Lapu-Lapu City laban sa kriminalidad. Patuloy naming gagampanan ang pagpapalaganap ng kaayusan dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Patunay lamang na patuloy ang pagsuporta ng Lapu-Lapu City PNP sa kasalukuyang administrasyon na labanan ng paglaganap ng ipinagbabawal na gamot at anumang uri ng kriminalidad tungo sa mas mapayapang bagong Pilipinas.
Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Judith Nicanor. Samantala, kalaboso ang nakatalang top 1 municipal most wanted person ng Leyte PNP dahil sa kaso nitong homicide sa barangay Bolongtawan, Dulag, Leyte. Ang detalye mula kay Patrolwoman Kimberly Flores. Sa mga otoridad ang tinaguriang top 1 municipal most wanted person na may kasong homicide matapos mahuli sa barangay Bulongtuan, Dulag, Leyte. Bandang alas 9:15 ng umaga nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Burawen Municipal Police Station sa koordinasyon sa Dulag Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong homicide na may inirekomendang piyansa na 120,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Burawen MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay na ang hanay ng PNP ay hindi titigil upang hulihin ang mga taong lumalabag sa batas at hinihikayat ng kapulisan ang komunidad na makipagtulungan at agad na isumbong sa mga otoridad kung sakaling may makitang kahina-hinalang gawain sa kanilang lugar upang mapanatili ang payapa at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Aabot sa 1 bilyong piso ang halaga ng shabu ang nasabsam mula sa mag-live-in partner matapos ang kinasang buy-bust operation ng PNP sa Cagayan de Oro City. Hindi naman titigil ang ating mga kapulisan sa pagsugpo sa ilegal na droga sa bansa para sa tahimik at ligtas na pamayanan. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Risa Sahonia. Nasa 1.2 milyon halaga ng illegal na droga ang nasabat sa dalawang individual sa isinagawang joint buy-bust operation ng Regional Philippine Drug Enforcement Unit 10 sa Zone 3 Barangay Balubal, Cagayan de Oro City. Kinilala ni Police Brigadier General Jason C. De Guzman, Acting Regional Director ng Police Regional Office 10, ang mga naarestong suspect na sina alias Rico, 45 anyos, at alias Princess, 20 anyos, mag-live-in partners at parehong residente ng nasabing lugar. Kasama sa mga na-recover na ebidensya sa operasyon ang 2 malaking pakete at 12 maliit na paket ng ininalang shabu na may 180 grams ang bigat at may tinatayang standard drug price na 1,224,000, isang unit ng mobile phone, isang weighing scale, isang sling bag, isang pitaka at isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Regards sa drugs naman po, tuloy-tuloy po ang campaign ng PNP against illegal drugs. Sabi nga natin na we want to get to the bottom, to the source. Yan po ang mandato. Ayon sa ulat, dati nang naaresto si alias Rico noong 2019 sa parehong kaso habang ang partner nito na si alias Princess ay isang first-time offender. Ang paglabag sa Section 5 ng Article 2 ng RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa mga suspect. Patuloy ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Hilagang Mindanao na nagtutulungan sa paglaban kontra illegal na droga upang mapanatiling payapa at ligtas ang mga nasasakupang mga komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Voluntaryong isinuko sa mga otoridad ng isang ina ang anak nitong wanted sa kasong murder sa Zamboanga City. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Amy Jean Cortez. Napasakamay ng mga kapulisan ang isang lalaki na may kasong murder matapos itong voluntaryong isinuko ng kanyang ina sa Zamboanga City Police Station 3, Sanggalit, Zamboanga City, nito lamang ika-22 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Erne, lalaki, walang asawa at residente ng Entrada, Barangay Bulong, Zamboanga City. Mahaharap ang suspect sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number 55464 na inisyo ni Honorable Gracelina Pesi Gagara Bernardo, presiding judge, 9th Judicial Region, Zamboanga na walang inirekomendang piyansa. Nasa kustodiya na ngayon ng Zamboanga City Police Station 3 ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon.
Ang matagumpay na pagkakaaresto sa sospek ay patunay lamang sa epektibong pagpapatupad ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa kanilang sinumpaang tungkulin ng maghatid ng serbisyo publiko na sumisimbolo sa maayos, maunlad at mapayapang bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Amijen Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. At mga ka-PNN, 61 days na lang, Pasko na. At ito po ay paalala po rin sa ating mga kababayan na nasalanta po ng bagyo na hanggang ngayon po ay may mga baha pa rin sa kanilang mga lugar. Na mag-ingat po tayo at lalong-lalo na po yung ating kalusugan, yung pong pagligo, pagtampisyaw, ibig sabihin natin Yes, sa sir, baha. iwasan kong Yan lumusong ay, sa baha. Nakakasama. At ating pong pinasalamatan ang ating mga sangay ng pamahalaan sa kanilang patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Christine. At syempre sir, dagdag ko na rin na tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang repacking ng ating mga kapulisan dito sa loob ng Campo Crame na kung saan ay mamayang gabi po ay dadalhin po nila ito sa ating mga kababayan dyan sa rehiyon ng Bicol para po makapagbigay tayo ng tulong po sa kanila. At yung mga gustong tumulong po sa mga salita ng bagyo, ay pumunta po kayo, makipag-ugnayan sa mga lehitimong ahensya ng ating pamahalaan na po sa DSWD upang sa ganun po ang inyong po mga tulong ay makarating sa dapat na paroroonan ng ating mga kasama. Okay. At yan mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page, Philippine National Police, at ang Facebook pages ng PICA-G Tagapag-Ugnay, Police News Network, pati na rin ang Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like, and subscribe upang maging updated po kayo sa mga accomplishments ng ating pambansang pulisya. At ganoon din po sa Public Information Office, sa pamumuno po ni Police General Jane Fajardo at sa lahat po ng kasapi ng Public Information Office. At sa ngalan po ng 232,000 strong members ng Philippine National Police, sa panguna ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Jan Sinda ng Public Information Office, ang inyong PNP Senior Correspondent. At ako naman ay si Police Senior Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyong mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network.
News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Panahon na ng pagbabago, dahil sa'yo ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago, ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipino.